Magandang hapon at maligayang pagdating po sa Tagalog service ng Grace Fellowship Church, Alabang. Ang GFC po ay isang simbahang may malayang pamumuno, binubuo ng kapatiran ng Ebanghelyo na may tipanang pamumuhay sa isa't isa sa aming pagsamba sa Diyos, paglago kay Kristo at pagpapahayag ng Kanyang pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kapatiran ay pinangangalagaan ngayon ayon sa wastong paghawak ng Biblia at tradisyon ng pananampalatayang ibinigay ng minsan sa lahat ng mga banal. Mababasa po ang aming statement of faith sa aming website, gfc.com.ph. Kung kayo po ay bisita at may mga katanungan, mangyaring lumapit sa aming reception table katabi ng entrance pagkatapos ng pananambahan. Ikalulugod naming sagutin ang inyong katanungan. Ngayon hapon po, bagong epistle po ang series natin. Ano po yung katatapos lang? 1 Corinthians. Kaya ngayon, Revelation, hindi. 2 Corinthians. So para po sa atin, isang linggo lang po ang nakalipas mula nung katapusan ng 1 Corinthians. Pero para kay Apostol Pablo na nagsulat nito, napakadami pong nangyari sa kanya. Kaya sana po makatulong ang sermon ni Brother Joshua ngayong hapon para ma-catch up tayo sa mga pangyayari kay Apostol Pablo at anong mga nangyayari sa kanya ngayon. Kakaiba po, iba pong letter na to. Iba yung nangyayari. Kaya po, as usual, ang songs po natin ay magre-reflect sa mga tema ng mensahe ngayon. First, Wonderful, Merciful Savior. Dahil sa mga trials ni Apostol Pablo, we remember that God is the God of all comfort. Pangalawa po, Alleluia, Manunubos, that Christ suffered for our sake. And as our model, our example, we can also respond sa mga persecution with gentleness and grace. At pangatlo po, it is well with my soul. Ang peace in our heart is not ignoring, hindi pagbabaliwala sa mga kahirapan sa buhay, kundi remembering that God is sovereign despite our trials. Okay. So let's worship together. Tayo po ay tumayo. And let's sing these songs with that in mind. Let's sing Wonderful, Merciful Savior. Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend, who would have thought that a lamb could rescue the souls of men? Oh, you rescue the souls of men. Counselor, Comforter, Keeper, Spirit we long to embrace. You offer hope when our hearts have hopelessly lost the way. Oh, we hopelessly lost the way. You are the one. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Almighty, infinite Father,
faithfully loving your own. Here in our weakness you find us, falling before your throne. Oh, we're falling before your throne. You are the one. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Again, you are the one. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Sang taong nagdurusa ang taguri sa Kanya. Kristong nagbayad sala. Alleluia, manunubos. Inakong kahihiyan ng aking kasalanan. Pagtawad ko'y nakamtan. Alleluia, manunubos. Makasalanan. Makasalanan tayo, dalisay siyang kordero, pambayad siyang totoo. Alleluia, manunubos. Sa krus siya ay namatay, tinapos ang pagsuway, naghari nung mabuhay. Alleluia, manunubos. Sing the last verse. Ating hari pagdating, tayo'y kanyang kukunin. Tuy ating aawitin. Alleluia, manunubos. Pagkapayapaan. Pagkapayapaan, ilog na kay tinig. O kung may sigwang dumating, anmang tahanan, turo mong tunay nga payapa.
kahit ang kaaway at dusay dumating, may katiyakang tatangnan. Si Kristo'y lumingap sa kalagayan, ang buhay sa aking binigay. Kaluluwa'y payapa, payapa, kaluluwa'y payapa. Lahat ng salay inako niyang lubusan, kay dakilang kagalakan. Sa krus natapos ang pasan ng laon, purihin aking Panginoon. Kaluluwa'y payapa, payapa, kaluluwa'y payapa. Sana'y dumating na ang iyong pagbabalik, tupin na ang pananalig. Trumpeta'y hudyat ng iyong pagbababa, lalo na kaluluwa'y payapa. Kaluluwa'y payapa, payapa, kaluluwa'y payapa. Kaluluwa'y kaluluwa'y payapa, payapa, kaluluwa'y payapa. Amen. Please remain standing. Unang Pedro, Kabanatang 4, mula sa 12 talata hanggang 16. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin. Nawari may isang katakatakang bagay na nangyayari sa inyo. Kundi kayo'y magalak, yamang kayo'y nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo, upang kayo man ay matuwa at sumigaw sa galak kapag ang kaluwalhatian niya ay nahayag. Kung kayo'y inaalipusta dahil sa pangalan ni Kristo, ay mapapalad kayo, sapagkat ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo. Ngunit huwag magdusa ang sino man sa inyo bilang isang mamamatay tao, o magnanakaw, o gumagawa ng masama, o bilang isang mapanghimasok. Ngunit kung ang isang tao ay nagdurusa bilang Kristiyano, huwag niyang ikahiya ito, kundi luwalhatiin niya ang Diyos sa pangalang ito. Unang Pedro, Kabanatang 4, mula sa 12 talata hanggang 16. Maaari na po kayong umupo.
Tayo'y manalangin. Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami sa araw na ibinigay niyo sa amin. Tunay nga, Panginoon, na sa inyo lamang nanggagaling ang kapayapaan na tunay, na hindi namin mabatid isipin na minsan bakit meron kaping kapayapaan kahit na magulo ang aming buhay o marami kaming pinagdaraan ng kahirapan. But Lord, we are so thankful dahil alam namin na dahil lamang sa inyo kung bakit kami mayroon nito. And Lord, nagpapasalamat kami lalo na po sa biyaya na binigay niyo sa amin na kaligtasan. Isang bagay na hindi kami karapat-dapat. We do not deserve it. We are not worthy of it. But still, binigay niyo po sa amin. And nagpapasalamat kami, Lord, we are not worthy and we won't ever be worthy of it. But Lord, salamat dahil iniligtas niyo pa rin kami. Na kahit ng panahon na kami makasalanan pa, ay pinili mo na kami. At iyong pinagdesisyonan na kami iligtas. And Lord, because of this, tinitignan din namin ang aming pamumuhay. Marahil ay hindi kami naging tapat sa inyong salita. Siguro may mga panahon na hindi nakikita sa amin ang idinideklara namin pagiging Kristiyano sa aming buhay. Baka may panahon na naging mainitin ang ulo namin, na madalas kami magalit, mainis, mapikon, o kaya naman may mga araw na baka kami tamad na sumunod sa inyo, na gawin ang aming mga responsibilidad, hindi lamang sa aming espiritual na buhay, baka pati na rin sa aming buhay kasama ang aming pamilya, sa aming trabaho, o kahit sa aming iglesia. Lord, humihingi kami ng tawad at sana'y tulungan niyo kaming makita kung saan kami nagkukulang. And Lord, humble us. Give us the humility na sana hindi kami mapagmataas, na iniisip namin na hindi kami maaaring magkamali. But Lord, sana magpakumbaba kami. At aminin namin sa aming sarili kung saan ba namin kailangan pang ayusin ang aming buhay. Mga aspeto ng aming buhay na dapat pa naming isuko sa inyo. Pero Lord, nagpapasalamat kami dahil kami pa rin ay iniligtas ninyo sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesus. Lord, nagpapasalamat din kami sa iglesia namin na yun nga po, last week maraming may sakit, and sa kasalukuyan meron pa rin pong may mga may sakit, pero alam namin na marami sa kanila ay iyong pinapagbuti na, may iba na po na gumaling. And Panginoon, tinataas po namin ng pagpapasalamat sa inyo sa successful na operasyon ni Nanay Eva, pati na rin po ni Gab, na disgrasya po. Si Nanay Eva naman po ay nagkaroon ng angioplasty. We are so thankful na inalagaan niyo po sila at successful ang operation nila. And Lord, we are so thankful na ginamit niyo rin kami bilang church upang biyayaan sila kung sa anumang paraan. Merong iba nagbigay pinansyal, yung iba nagbigay ng suporta, at yung iba naman po nagbigay ng panalangin. And Lord, sana magpatuloy kami bilang ganong klaseng iglesia na nagmamahalan at nagtutulungan, even sa pamamagitan ng panalangin. Yun nga po ang pinakamahalaga. And Lord, we praise you for that. And Lord, tinataas po namin sa inyo ang aming bansa, lalo na po malapit na ang eleksyon. Lord, tinataas ko po kaming lahat na boboto, na sana po ibigyan nyo kami ng karunungan, bigyan nyo kami ng wisdom kung sino ba dapat ang iboto. At ang panahon na po ito ay madalas ay nagkakos ng maraming away-away sa mga iglesia o kahit even sa mga pamilya, Lord. But Lord, sana po ay bigyan nyo kami ng pagmamahal sa aming kapwa, na kung meron mga bagay na hindi kami napapagkasunduan, ay sana po ay kahit hindi kami magkasundo tungkol sa mga political na bagay, ay hindi namin ito hayaan na maging hadlang sa aming pagmamahalan bilang magkakapatid sa inyo. So Lord, bigyan niyo po kami ng wisdom kung malaman lang namin kung sana po ay tulungan niyo kami na alamin kung sino ba ang dapat na ilagay namin sa pwesto upang paglingkuran ang inyong bansa.
And Lord, we also pray for our government, yung mga nandyan na po ngayon, simula sa aming presidente hanggang sa pinakahuling opisyal, sa mga barangay. Lord, pinagdarasal namin, nabigyan niyo sila ng karunungan upang pagsilbihan kami at ang aming mga mamamayan. Pero Lord, ang pinagdarasal po namin talaga ay ang kanilang kaligtasan, na sana po ay makilala nila kayo. Sapagkat alam namin na ang korupsyon sa bansang ito ay nagmumula talaga, Lord, sa kasalanan naming namumuo sa aming mga puso't isipan. Sila po ay nangangailangan ng kaligtasan rin. Kailangan nila si Jesus. Tulad na lamang ng aming kakailanganan kay Jesus rin, sapagkat kami rin ay makasalanan tulad nila. So Lord, we pray that you would give us the opportunity na makapag-share ng gospel kung kanino man, Lord. And sana po makarinig din sila ng ebanghelyong tunay upang sila rin ay maligtas. Lord, tinataas po namin ang aming iglesia. Maraming salamat po, nandito kaming lahat ng ligtas. At sana po ay gabayan niyo kami habang sa aming aaralin ang bagong aklat ng pangalawang Korinto. Give us wisdom, gabayan niyo ang aming puso't isipan, ipaunawa niyo sa amin ang nais niyong malaman namin, and sana po ay maisabuhay namin ang mga katotohanang mapapag-aralan namin sa araw na ito. Tanggalin niyo po ang mga distractions sa aming isipan, at sana po ang aming kaisipan ay nakatuon lamang sa inyo. Maraming salamat po sa oras na ito, Lord. Mahal namin kayo. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. So, tulad nga po ng sinabi ni Brother JC kanina, ang ating pinag-aralan ay ang pagtatapos ng unang Korinto. Kaya ano ang sunod sa unang Korinto? Revelation. Pangalawang Korinto. So, ang ating pag-aaralan po sa araw na ito ay ang pangalawang Korinto, chapter 1, verses 1 to 7. Kumaanyayahan ko po ang lahat na tumayo at basahin po natin ang ating teksto sa araw na ito. Sundan niyo na lang po ako sa aking pagbabasa. Sa verse 1, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, kasama ng lahat ng mga banal na nasa buong Achaia. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng lahat ng kaaliwan, na umaaliw sa atin sa lahat ng ating kapighatian, upang maaliw natin ang nasa anumang kapighatian, sa pamamagitan ng kaaliwan na inialiw sa atin ng Diyos, sapagkat kung paanong sumasagana sa atin ang pagdurusa ni Kristo, sa pamamagitan ni Kristo ay sumasagana rin sa atin ang kaaliwan. Subalit, kung kami man ay pinahihirapan, ito ay para sa inyong kaaliwan at kaligtasan. At kung kami ay inaaliw, ito ay para sa inyong kaaliwan, na inyong dinananas kapag kayo'y matyagang nagtitiis ng gayunding paghihirap na aming dinaranas. Ang aming pag-asa tungkol sa inyo ay matatag, sapagkat nalalaman namin na habang kayo'y karamay sa aming pagdurusa, kayo ay karamay din sa aming kaaliwan. Maaari na po kayong umupo. Alam niyo po, nung pinag-aaralan ko ang pangalawang Korinto, binigyan to ng parang nagkaroon ako ng memories nung una kong beses na napanood ang Star Wars. So, hindi ko alam kung nanonood kayo ng Star Wars or alam niyo yung storya ng Star Wars. So, basically po, ang Star Wars ay pinalabas noong 1978. I think yung pinakauna. Yun yung episode 4. Ang tawag is A New Hope. So, 1978. Tapos, ang pagitan nun is mga 2-3 taon, pinalabas naman yung part 4, part 5, tapos part 6. And then, nung pinalabas yung part 6, 1980s po yun. Ang sumunod na pinalabas na nila is yung episode or yung
part 1, 2, 3 after almost 20 years. Year 2000 and 1999 yata yung una, 2002, tapos 2005. So, yung mga fans dito ng Star Wars, alam yan, na nauna yung mas malayong storya, tapos mas bago yung bata pa yung mga bida natin. So, nung pinanood ko yon, siyempre pinanganak na ako ng 2000, 1993 ako pinanganak. Napanood ko na yung 1, 2, 3. Tapos after ko panoorin yung 1, 2, 3, pinanood ko yung 4, 5, 6. So yung mga henerasyon po ng tatay ko, ang pinanood nila 4, 5, 6. Tapos pinanood nila yung 1, 2, 3. Parang lang yung sine dati, no? Pwede kang pumasok sa gitna. Tapos panoorin mo na yung ending. Tapos umpisa mo na lang ulit. Ganon yung style dati. So nung pinanood ko yung 1, 2, 3, naunawaan ko yung storya. Bata sila, yung bida, si Anakin Skywalker, hanggang sa tumanda siya sa part 2, hanggang dun sa part 3 ay pinakita na siya yung naging kontrabida. Siya na si Darth Vader. After ko panoorin yung part 3, syempre, anong susunod? Panoorin ko yung part 6, 4, di ba? Syempre, susunod. Parang 1 Corinthians, anong sunod? 2 Corinthians. So, pinanood ko yung part 4, ang daming bagong informasyon na hindi ko na masyado, parang, sige, bago, hindi ko na masyado naintindihan. So, basically, natapos yung part 3, may anak pala si Darth Vader, kambal, baby pa sila dun sa part 3. Pagdating ng part 4, mama na sila. Si Leia, leader na ng rebellion, tapos si Luke ay isa ng magsasaka. Tapos aside from that, meron ding nabuong isang malaking spaceship yung mga kalaban na kayang sumira ng isang planeta. Isang baril lang, patay lahat. So napakalakas. So parang doon pa lang, alam mo na, naku, panalo na sila. Panalo na yung mga kalaban. Pero sa isang weird instance, nakuha nila yung blueprint. Alam niyo po yung blueprint? Kumbaga yung mapa ng buong spaceship na yon, na alam nila kung saan na yung kahinaan nun at maaari na nilang sirain ito. So syempre ikaw, nung pinapanood ko yon, ang nasa isip ko, oy, matanda na sila. Okay. Tapos, uy, may malaking spaceship na sumisira ng planeta. Lakas nun. Uy, by mere luck, nakuha nila yung blueprint. So, ang tanong, paano nila nakuha yung blueprint? Hindi ko na masyado pinag-isipan yun. Ano ka lang, sige, sabi ni director, yun daw, nakuha nila yung blueprint. Hindi, yun na, sige. Sabi niya, pelikula nga kakalabanin ko ba yung director? So, syempre, pinanood ko, di naintindihan ko, natuwa ako. Ang ganda pala nito. Pero syempre, may tanong pa rin akong ganun. Paano nangyari yun? Paano nangyari to? So, basically, merong gap, merong pagitan dun sa kwento na hindi natin alam kung ano yung nangyari. Paano nila nakuha yun? Paano sila tumanda? Ano yung nangyari dun sa ganun? Tapos, nung pinalabas na yun, after 11 years, nagpalabas ulit si Star Wars ng panibagong pelikula, 2016. Ang title is Rogue One. Nung pinalabas nila yon, basically, ipinaliwanag nila kung ano yung nangyari doon sa pagitan na yun. At nung pinahayag nila kung anong nangyari, syempre, alam ko na yung nangyari sa dulo, pero nung nalaman ko kung ano yung nangyari doon sa pagitan na yon, mas naliwanagan ako at mas naunawaan ko kung ano yung istorya. Na nakita ko na hindi lang pala basta-basta lumapag sa kanilang lamesa yung blueprint na yon o yung mapa, pero nagsakripisyo pala sila, may mga buhay na nawala upang makuha lang nila yon, upang magwagi ang mabubuti laban sa masasama. So nung nakita ko yon, na-appreciate ko lalo, mas naunawaan ko yung storya ng Star Wars.
At ngayon, sa pag-aaral natin sa unang Korinto at sa pangalawang Korinto, actually, may pagitan din yung dalawang yan. There is a gap between 1 Corinthians and 2 Corinthians. Actually, ang pagitan nila ay siguro mga 1 taon lamang sa kanilang pagsulat. 1 o 2 taon lang. 1 to 2 years difference lang. But there's a lot of things that happened. Ang daming nangyari, hindi lamang kay Pablo, kundi pati na rin sa mga mananampalataya sa Korinto. So I believe, kailangan natin malaman to, maunawaan natin ito, upang makita talaga natin kung ano ba yung sinasabi ni Pablo sa kanyang pambungad na mensahe sa mga taga-Korinto, sa kanyang sulat na 2 Corinthians. So tignan natin yung konteksto. Di ba ang Korinto, itinalaga to ni Pablo. 18 months siya nandoon, basically 1 year and 6 months, nag-share siya ng gospel, nagkaroon ng mga mananampalataya, at nag-establish sila ng isang church. So si Pablo basically ang tumayong una nilang pastor. Pero si Pablo kasi, isa po siyang missionary, so he had to go around the world, basically around Asia. So after 1.5 years sa Corinto, siya yung bumalik sa kanyang kinaroroonan sa Antioch. So yung mga ganyan lugar, mamaya explain ko rin sa inyo. So basically, umalis lang siya. Nung pag-alis niya doon, may nakarinig siyang mga kwento or narinig siyang balita na meron daw problema sa unang Korinto. Ang isang problema sa unang Korinto ay basically yung merong mga miyembro ng iglesia na namumuhay patuloy ng immoral. So, sexual immorality. So, nagpadala siya ng sulat. Actually, maraming sulat pinadala si Pablo. Sa ating Biblia, actually, ang binanggit dyan, 4. Nagpadala siya ng sulat. Ang tawag natin doon sa sulat na yon is, tawagin na lang natin na Sulat A. Sulat A. Or Liham A. Liham A. Liham number 1. So, sige, number 1 na lang para hindi tayo malito. Liham number 1. So, sa liham number 1, makikita natin yan actually sa unang Korinto chapter 5. Nasabi ni Pablo, nagpadala ako ng sulat dyan sa inyo tungkol sa mga taong nakikiapid. So, nagpadala siya ng sulat doon kasi nung nagpadala siya doon, yun nga, yung tao tuloy-tuloy pa rin sa ginagawa nila. After niya ipadala yung sulat na yon, nanahimik siya saglit. Tapos may mga taga-Korinto na nakabasa ng sulat na yon na bumisita naman kay Pablo. At ang sabi nila kay Pablo, Pablo, nakuha namin ang inyong sulat, ito na ang nangyayari sa amin. So nireport nila. So isa sa mga misconceptions dun sa sulat na yon, sabi nga ni Pablo, huwag kayong makikisalamuha sa mga taong nakikiapid. Akala ng mga tao is sa lahat ng nakikiapid. Di ba, ang Korinto ay kilala sa sexual immorality. So, ang ginawa nila is nagtago yung iglesia. Humiwalay sa lahat. Sabi ni Pablo, mali yung pag-iintindi niyo sa akin. Nakalagay sa unang Korinto chapter 5. Mali yung pagkakaintindi niyo. Ang sinasabi ko, huwag kayong makisalamuha, hindi sa lahat ng nakikiapid. Kasi kung hindi na kayo nakasalamuha sa lahat ng nakikiapid, kailangan umalis na kayo dyan sa Korinto. Dahil lahat dyan, sexually immoral. Ang sinasabi ko sa inyo, huwag kayong makipagsalamuha sa mga taong sinasabing sila ay Kristiyano, ngunit nagpapatuloy sa buhay ng kahalayan. So, kinlaro niya yon. So, nung kinlaro niya yon, pinadala niya ang sulat na ito, pangalawang sulat, tinatawag natin na liham number 2, which is now what we know as 1 Corinthians. Okay? Si 1 Corinthians, sinulat niya, pinadala niya ngayon. Ang pinadala niya si Timoteo. Di ba sa preaching po ni Kuya Ian, di ba sinabihan ni Pablo yung mga taga-Korinto na darating dyan si Timoteo. Timothy will be arriving there. Welcome him. Huwag niyo siyang pahirapan. So, ibig sabihin nito, si Timoteo ay pumunta sa Korinto bringing the letter. But the problem is this. Nung dumating si Timothy
sa Korinto, iba ang response ng mga taga-Korinto. When Timothy came back to Paul to report about what happened, basically, ang report niya kay kay Pablo is that mas lalo pang lumala ang sitwasyon sa Korinto. At hindi naging mabuti ang kanilang pagtugon or kanilang response sa iyong sinulat. Diba ang ganda ng sinulat niya sa 1 Corinthians? When the people in Corinth read it, hindi nila nagustuhan. So because of that, nag-alala si Pablo. Ang ginawa ni Pablo ngayon, hindi niya na ito makikita sa mga gawa. Makikita niya na lamang ito sa pangalawang Korinto. So medyo sinaspoil ko na sa inyo. Pero kailangan natin maunawaan eh. Ano bang nangyayari kay Pablo nung sinulat niya to? So nag-alala si Pablo, sabi niya, kailangan kong i-address yung issue na to. Hindi pwedeng magpatuloy sila sa kanilang kasalanan. So nagbago ng plano si Pablo, dumiretso siya ngayon sa Korinto. Kasi di ba ang plano nga niya, diyan ako magbabakasyon, magwi-winter ako diyan. Diyan ako magpapalamig during the December season. Pero as early as, I think, hindi pa to December, para nasa gitna pa lang sila ng taon, pumunta na si Pablo doon. Dahil nga sa kalagayan nila. Ang nakakalungkot nung pumunta doon si Pablo, ito ang kanyang tinatawag na masakit na pagdalaw sa Korinto. So in 2 Corinthians, he will mention this actually in chapter 2. I visited you, dumalaw ako dyan, ngunit napakasakit lang ng aking dinanas. So the painful visit or masakit na pagdalaw ay ang ginawa basically ng mga taga-Korinto nung dumating si Pablo, hindi siya tinanggap ng iglesia. Pablo, hindi ka tanggap dito. Huwag kang papasok, huwag kang lalapit sa amin. At hindi lamang yon, ay inatake din nila si Pablo. Hindi siya pisikal na pag-atake, pero kinutya, inaway, at even pinagtawanan ang kanyang pisikal na appearance. So because of that, hindi nila tinanggap, inaway nila si Pablo, at sa huli, umalis si Pablo. Dahil nag-aaway lang sila, alam ni Pablo na wala nang katuturan na manatili pa ako dito, kaya siya'y umalis na lamang. Pero, nung pag-alis niya, nagpadala siya muli ng isang sulat. Ang tinatawag nila dito is the severe letter, or yung malubhang sulat, o yung malungkot na liham. Ito yung liham number 3. Wala na ito sa atin ngayon. Binigay lamang ito sa taga-Korinto at hindi na nila ito na itago. Pero basically, ang sinasabi ni Pablo dito, ito ay isang liham na tinatawag sila na manumbalik sa Panginoon kahit na gumamit na si Pablo ng masasakit na salita. Hindi naman siguro si Pablo nagmumura or anything, but it hurts Paul. Kumbaga parang alam niyo yung isang liham ng ama o ina sa kanilang anak na nagre-rebelde. Na binuhos ni Pablo ang kanyang puso sa liham na ito. At nung naisulat niya ito, ipinadala niya ito kay Tito o kay Titus. Nung ipinadala niya ito kay Titus, dumiretso si Titus sa Korinto upang lutasin ang mga issue at muling ipagkasundo ang mga taga-Korinto at si Pablo. Pero nung ginawa ito ni Tito, siyempre si Pablo naman ay naiwanan sa Efeso at siya'y medyo nag-aalala. Hindi lamang nag-aalala, pero sabik din siyang malaman kung ano ba ang tugon ng mga taga-Korinto sa kanyang sinulat, na ang tinatawag niyang malubhang liham or malungkot na liham. Paano nila tinanggap ito? How did they respond? He's even worried with Titus. Kamusta si Tito? Kamusta si Titus? Baka inatake na rin siya tulad ng pag-atake nila sa akin. Baka inaway na rin siya tulad ng pag-away nila sa akin. And therefore, anong ginawa ni Pablo? Sabi ni Pablo, alam ko yung ruta ni Titus. Kikitain ko siya.
Kumbaga, let's meet halfway. So, bumiyahe si Pablo papuntang Macedonia, kung saan doon din ang daan ni Tito mula Corinto. Pero habang papunta doon si Pablo ay siya'y nag-minister pa rin at nag-share ng gospel. At habang ginagawa niya yon, ilang beses din napunta sa panganib ang kanyang buhay. And even to the point, if you read verse 8 to 11, sasabihin ni Pablo doon na muntikan na akong mamatay. At hindi dahil sa aksidente or anything, pero muntikan na siyang mamatay dahil gusto siyang patayin ng mga tao. And amidst that persecution, amidst that suffering, iniisip pa rin niya ang mga taga-Korinto. Kahit na sinaktan siya ng mga taga-Korinto, iniisip pa rin niya, sana ay tumugon sila sa aking liham. At nung nakita niya si Tito, mabuting balita ang ibinigay ni Tito. Sabi ni Tito, maganda ang kanilang tugon. Pinaalis na nila yung mga taong nang-aaway sa inyo at sila ay nagnanais ng makinig sa iyong mensahe. Sa kabila ng mabuting balita, syempre alam ni Pablo na nanatili pa rin ang mga issue na hindi pa nalulutas. There are still certain issues that needs to be addressed. Alam niya na kailangan pa rin siya ng iglesyang ito at ang kanyang wisdom at ang kanyang payo. Kaya dito na niya isinulat ang liham number 4, which is 2 Corinthians. Kaya dito pa lang, makikita na natin na yung pagbungad na mensahe pa lang ni Pablo sa kanila, marami ng kaakibat na sakit at hinagpis. There is so much sorrow, and not only sorrow, but even pain in this writing of Paul. It is a good news. He's happy. Pero syempre, meron pa rin bigat dyan. So kaya hinahati ko po ang ating mensahe ngayon sa araw na ito into 2 parts. Don't worry, yun yung bulk, yung konteksto. So ngayon yung punto natin ay maiksi na lamang. Una, tayo ay banal na initinalaga ng Diyos. Pangalawa ay tayo ay pinapalakas at binibigyang ginhawa ng Diyos. Si Pablo po ay pinili ng Diyos. Si Pablo ay itinalaga ng Diyos. Kaya tayo rin ay pinili ng Diyos at itinalaga ng Diyos kung saan man tayo ngayon. At sa kanyang pagpili at pagtalaga sa atin, tayo rin po ay kanyang palalakasin at bibigyang ginhawa kahit na mahirap ang buhay. Kaya punta po tayo sa unang punto natin. Tayo'y banal na itinalaga ng Diyos. Una, si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Timoteo na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, kasama ng lahat ng mga banal na nasa buong Achaia. Si Pablo, kilala na nating lahat si Pablo, di po ba? Anong pangalan niya dati? Saulo, di ba? Siya si Saulo na alam natin na isang taga-usig ng iglesia. Hindi siya takot na ipabilanggo ang mga Kristiyano at hindi lamang yon, hindi rin siya takot na basically to approve yung kanilang kamatayan. Tulad na lamang nung kanyang approval nung pinatay ang ating kapatid na si Stephen. Diba? Isa siya doon. Isa siya doon sa mga nanonood at approve sa kanya ang pagpatay kay Stephen. Pero siya rin, si Saulo, si Pablo na binago ng Diyos sa kanyang daan sa Damascus. On the road to Damascus. God revealed Himself to him, Jesus spoke to him, and therefore, mula sa isang taga-usig ng simbahan o ng iglesia, ngayon po ay isa na siyang masigasig na ministro ng Diyos. Ang sabi ni Pablo dito, siya ay isang apostol. Isang apostol. Alam niyo po, isa sa mga atake kay Pablo nung mga taga-Korinto nung una niyang pagbisita ay ang kanyang kwalifikasyon. Sabi nila, ikaw ba talaga si Pablo?
ganyan ka, ganyan itsura mo, hindi ka nga magaling magsalita, maliit ka, tapos sabi pa sa kanya, pangit ka. Honestly, yun yung sinabi sa kanya eh. Yun yung mga atake sa kanya. Maliit ka, pangit ka, wala kang dating, hindi ka marunong magturo. Ikaw ba talaga yung pinadala ng Diyos? Yun ang sinasabi ng mga tao sa kanya. Kaya dito pa lang, sa unang mensahe pa lamang niya, unang bersikulo pa lang na pinag-aaralan natin, kanyang itinatatag na ang kanyang pagiging apostol. Pero makikita natin dito saan ba nanggagaling ang autoridad ni Pablo bilang isang apostol? Ang sabi niya dito, isa akong apostol, isang mensahero, isang sugo, isang opisyal na kinatawan. Yun na yung pag sinabi nating apostol, ang meaning po nito is basically, I am a representative. I am authorized. I am an authorized representative. Dito sa Pilipinas, ay hahalin tulad ko po dito ang isang taong merong SPA, Special Power of Attorney. Diba? Meron siyang otoridad na magdesisyon at kumilos na dapat ay naaayon sa kanyang nire-representang tao. And Paul is saying, I represent Jesus. Jesus, apostol ni Kristo Jesus. Ang sabi niya dito, ang aking pagiging apostol ay nanggagaling hindi sa kahit na kanino man, kundi kay Kristo lamang. Ang sabi pa nga niya dito, para siyang tulad din ng 12 disipulo. Dahil direktang inatasan siya ni Kristo sa permanenteng ministeryo ng pagpapalaganap ng kanyang ebanghelyo sa mga hintil. Nung nagpakita sa kanya si Jesus, sinabi sa kanya ito. Alam niyo po, yung sinasabi dito ni Pablo, napaka-specific niya Sabi niya, ako ay apostol ni Jesucristo. Kung titignan ninyo sa 1 Corinthians, doon sa tinuro ni Brother Ian sa atin, na doon niya pinakilala sa atin ang kanyang fan group, na Ianatics, di ba po? Ano yung sinabi doon ni Pablo? Meron sa inyo na sinasabi, ako ay taga kay Apollos. Ako naman ay tagasunod ni Pablo. Ako naman ay tagasunod ni Kristo. Hindi ko po alam kung ito'y sinadya, pero kung titignan ninyo, yung mention na Kristo, yung Kristo po, hindi po yan apelyido ni Jesus. Kristo is a title. Isa po itong translation ng Mesias. So whenever we say Jesus Christ, we're actually saying Jesus the Messiah. Hindi po apelyido yung Christ. Ang pangalan ni Jesus, Jesus lang. So when the people were saying, I am of Christ, ang sinasabi nila, ako po ay tagasunod ng Mesiyas. So ako, ang iniisip ko kagad, maaari nung panahon na yun, maraming peking Mesiyas. So ang tanong, yung Mesiyas ba na tinutukoy nila ay si Jesus? Posible po Kaya naging specific si Pablo. Sabi niya, ako ay tagasunod, ako ay isang apostol ni Jesucristo. Si Jesus na namatay para sa ating kasalanan. Si Jesus na ipinako sa krus para sa ating kasalanan. Kailangan maging klaro ni Pablo dito dahil yung mga kumakalaban sa kanya, yun din ang sinasabi. Ako rin ang tagasunod ni Kristo. Pero alam ni Pablo pag binasa natin yung pangalawang Korinto, ang sasabihin niya, lahat kami sinasabi namin na tagasunod kami ni Jesucristo. Pero ako lamang ang kayang magbigay pruweba na talagang namuhay ako bilang isang tapat na disipulo ni Jesus. Dahil yung mga iba, hindi. Wala silang ebidensya that they have been faithful to Jesus. Kaya ilalatag ni Pablo lahat ng pinagdaanan niya Dahil nga, kina-question siya Yung qualification niya, kina-question. Even yung pagkatao niya, kina-question. At hindi lamang yun. Binigatan pa ni Pablo, sabi niya, sa kalooban ng Diyos. Ayon sa kalooban ng Diyos. By the will of God.
Hindi naging apostol si Pablo dahil trip lang niya, dahil ginusto niya. Dahil sa gamit sa aking sariling lakas, naging apostol ako. Hindi. Ang sabi ni Pablo, naging apostol ako dahil ipinili ako ng Diyos. Alam niyo po, ang sinasabi dito ni Pablo is yung autoridad ko ay hindi dahil ako'y mahusay, kundi ang autoridad na meron ako ay ibinigay ng Diyos natin mismo. Imagine, kailangan niya i-prove ito sa church na siya ang nagtalaga. Siya ang nag-build. Nakakalungkot. Pero minsan, ganun tayong mga Kristiyano. Kahit Kristiyano na tayo, matigas pa rin ulo natin. Hindi po ba? Hindi siya isang apostol dahil sa kanyang pangangatawan, talino, tangkad o kakayanan. Siya ay isang apostol dahil siya ay pinili ng Diyos. Sa kabilang banda naman, yung mga apostol na kumakalaban sa kanya ay sinasabi na sila'y apostol dahil kami magagaling. Dahil kami matatalino. Dahil kami mga gwapo at magaganda. Kaya kinukutya nila si Pablo. Sabi nila, pangit ka naman. Kuba ka naman. Pero sinasabi ni Pablo dito, wala akong pakialam. Dahil alam ko ang aking pagiging apostol ay hindi matatagpuan sa anumang mabababaw na rason. Ngunit ang pinagmulan ng aking autoridad at ang aking pagiging apostol ay walang iba kundi ang Diyos at ang kanyang salita mismo. Hindi ako ang pumili, hindi kayo ang pumili, ang Diyos ang pumili. At sinabi niya sumunod si Timoteo na ating kapatid. Kilala natin si Timoteo, siya ang isang sa mga parang kumbaga naging estudyante ni Pablo. Minahal niya si Timoteo, siya ay isang Kristiyano na madalas na pinapadala ni Pablo sa mga errands niya, pinagkakatiwalaan niya, even yung 1 Corinthians kay Timoteo niya pinadala. At siya rin ang naging pastor sa Efeso, kung saan siya matagal na naglingkod. Ang sabi niya, kasama rin niya si Timoteo, ang ating kapatid. Alam niyo po, yung salitang kapatid ay medyo mabigat para kay Pablo. Dahil ang salitang kapatid, para sa atin, pag sinabi mong kapatid, ano po yan? Kapamilya, kadugo. Diba? It conveys a certain closeness. Diba? Na malapit yan sa akin. Kapatid ko yan. Pero kay Pablo, isa pa tong may bigat pa to dahil nung siya'y naging Kristiyano, walang ibang taong tumawag sa kanya bilang kapatid kundi isang tao lamang. Si Ananias. Yung taong tumulong sa kanya nung siya'y nabulag. Habang lahat ng tao ay kine-question siya at natatakot sa kanya, anong sinabi sa kanya ni Ananias nung siya'y nakita? Aking kapatid na Saulo. Ang pagbanggit ng aking kapatid ay isang salita na may katuwang na pagtanggap. Pagtanggap at hindi lamang pagtanggap kundi pagmamahal. Kaya kapag nagtawagan tayo ng kapatid, lalo na bilang isang church, hindi lamang po ito yung parang ganyan. Hindi yun eh. Pag sinabi mong kapatid, basically you're saying na magkaisa tayo, magkapamilya tayo, magkasama tayo sa ating pananampalataya at iisa ang ating Diyos. At sino yun? Si Jesucristo. Kaya tinawag niya si Timoteo na isang kapatid. At sinabi niya sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto kasama ng lahat ng mga banal na nasa buong Akaya. Pansinin niyo po, hindi niya sinabi na doon sa iglesia na ako ang nagtaguyod sa Korinto. Hindi niya rin sinabi na yung church ko, my church in Corinth. Hindi nga rin niya tinawag na Corinthian church. Or yung iglesia ng mga taga-Korinto. Hindi. Anong sinabi niya? Ang iglesia ng Diyos na nasa Korinto.
the church of God that is in Corinth. The church of God that just happens to be in Corinth. Ibig sabihin, sino ang nagmamay-ari ng iglesia? Who owns the church? Who has the authority in the church? Is it Paul? Is it the Corinthian believers? No, it's God. It's God. Si Pablo ay isang lingkod lamang na sumusunod sa kanyang amo na ang Diyos mismo. Kaya ang pinapakita lamang nito, tayo rin po ay isang church na nasa Alabang, na nasa Madison Galleries. Ang ating autoridad ay hindi po tayo lamang, hindi rin po nga kahit ang ating mga pastor. Although sila ang tinalaga upang gabayan tayo, pero ang ating autoridad talaga, ang ating sinusundan talaga ay ang Diyos mismo. It just happens to be that we are in Alabang. Meaning nito, tayo po mga Kristiyano ay parte ng isang katawan. The universal body, the universal church. Siyempre, hindi naman lahat ng Kristiyano ay nasa isang lugar lamang. Kaya yung katawan na yon, yung katawan ni Kristo, the body of Christ, is also expressed sa mga churches na nakakalat ngayon dito sa atin. Locally expressed. Kaya meron tayong church dito sa Alabang, meron tayong mga kapatiran na nasa Quezon City, meron din tayong mga kapatiran na nasa Batangas, and all of those areas. Hindi tayo lang yung church, tayo lang yung tunay na church. Lahat ng church yan, hindi sila totoo, kami yung pinakamagaling. Hindi po. Magkakasama tayo. Magkakasama tayo, kasama ang ibang mga iglesia pa. Kaya po, hindi nyo po ba na-experience yon minsan na pag umuwi kayo sa inyong probinsya, meron kayong nakikitang church doon na alam nyo ay tapat naman, at pagpunta nyo doon, wala kayong kilala. Pero parang merong sense of familiarity. Na parang, uy, at home ako dito kahit di ko kayo kilala, at home ako dito. Kahit na iba yung mga kinakanta nila, iba yung pinapatugtog nila, iba yung mga instrumento nila, baka may drums sila, tayo wala tayong drums. Pero yung pag-share ng gospel, yung warmth ng mga tao, na kahit hindi ka nila kilala, pero uy, kapatid, parehas tayo nananampalataya kay Jesus. Ramdam mo eh. You can feel na we are at home. We are in the body of Christ. Kaya dito, makita nyo rin, sinabi niya dito, ba't yung mga banal sa Achaia? Achaia is basically the region. Kumbaga tayo, sinabi natin, ang iglesia ng Diyos na nasa Madison Galleries at ang mga Kristiyano sa buong Muntinlupa. Parang ganun yung sinasabi ni Pablo dito. Meaning that the Church of Corinth actually had relationships and effects on the community around them. Ibig sabihin lang po nito, may impluwensya sila sa komunidad nila. Yun din po dapat tayo bilang church. Dapat hindi lang po tayo lang ang nandito. Especially, mandaming komunidad na nakapalibot sa atin. Hindi lamang po yun, tayo rin mismo, tayong mga miyembro dito, umuuwi tayo kung saan-saan. May mga taga Cavite sa atin, may taga Laguna sa atin, may taga Maynila sa atin. May mga komunidad din tayong naiikutan. Dapat po, meron tayong relationship with them or just even an effect towards them. That they know that there is a believer there that is sharing the gospel, na nagpapalaganap ng salita ng Diyos. Dahil kahit sa sobrang gulo ng mga taga-Korinto, meron sila nito. Meron sila nito. Verse 2, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Yung biyaya at kapayapaan dito ay kombinasyon ng kanilang greetings sa Greek at sa Hebreo. Sa Greek, ang tawag nila is karein, meaning greetings, parang, hey, well wishes. Sa Hebreo naman po, ano yung peace in Hebrew? Shalom. So dito, ang sinasabi ni Pablo is, kinombine niya yung dalawang greetings nila and they used
grace and peace. Imbis na karein, ang ginamit niyang salita ay charis, which is grasya. Biyaya sa inyo at kapayapaan. Grace and peace. Kung gusto niyong malaman kung ano yung ibig sabihin niya sa biyaya o grasya, ang imahe dapat na lumalabas sa atin ay yung imahe ng kasukdulan ng grasya ng Diyos. At yun ay nagpakita lamang sa sakripisyo na ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. That is the peak of grace. That is grace itself. That God gave us salvation. Binigyan tayo ng kaligtasan ng Diyos. At hindi lamang doon nagtatapos yon. Ang grasya po ay patuloy sa pang-araw-araw na binibigyan tayo ng Diyos ng pagmamahal, tulong at pagpapala. At pangalawa, ang sinabi naman niya dito is kapayapaan. Peace. Ito po ay nagmula nga sa tradisyon ng mga Hudyo, pero nung ginagamit ito ni Pablo, dalawa ang implikasyon nito. Una, ang sinasabi niya, meron tayong kapayapaan sana sa isa't isa at nakukuha lamang yon kung meron kang kapayapaan sa Diyos. Kung meron kang kapayapaan na nanggagaling sa Diyos. Kapag ikaw po ay naging Kristiyano, hindi ka na po kaaway ng Diyos, kundi ikaw na ay isang anak at mayroon na kayong kapayapaan sa Diyos. Sabi sa Roma chapter 5 verse 1, kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. If you have peace with God, you are no longer in rebellion, hindi ka na nagre-rebelde sa Panginoon, magkakaroon din kayo ng kapayapaan sa iyong kapatid. Meron tayong kapayapaan pag tayo nagkikita at nag-uusap. Dahil pinatawad ka ng Diyos at kaya mo rin magpatawad at kaya ko rin magpatawad. Kaya pag sinabi ni Pablo sa iba pa niyang mga sulat, grace and peace o biyaya at kapayapaan, ang imahe lamang na binibigay ni Pablo ay ang kaligtasan na nakukuha natin kay Hesukristo. At ang sabi niya dito, ito'y mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ang sinasabi lamang niya dito is that Jesus is God and at the same time, sa Diyos lamang at kay Jesus lamang nanggagaling ang tunay na grasya at tunay na kapayapaan. Tunay na grasya at tunay na kapayapaan. Walang kaligtasan sa ibang pangalan maliban sa pangalan ni Hesukristo. Anong sabi niya dito? Diyos na ating Ama, sapagkat nung iniligtas tayo ni Kristo, tayo'y nakabilang na sa Kanyang pamilya. Kaya't maaari na nating tawagin ng Diyos bilang Ama. Tayo'y anak na rin ng Diyos. Verse 3, purihin ng Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng lahat ng kaaliwan. Kadalasan, ang nangyayari sa pagbumati si Pablo sa unang sulat niya, nagpapasalamat siya dun sa iglesia. Nagpapasalamat ako sa Diyos para sa inyo. 1 Corinthians, yun yung sinabi ni Pablo. Pero dito, marahil ay naaalala pa rin niya yung sakit na naramdaman niya nung siya'y inaway ng mga taga-Korinto. Marahil ay hindi pa rin siya fully nakakabawi mula dun sa hinagpis na kanyang dinaanan. Pero hindi pa rin siya nagagalit sa mga taga-Korinto eh. Actually, ang nangyari nga dito ay nagbigay siya ng papuri sa Diyos. Nagbigay siya ng papuri sa Diyos. Sa gitna ng lahat ng kanyang pinagdaanan, binibigyan din niya kung paano ba siya inalagaan ng Diyos. Sa gitna ng lahat ng paghihirap at pagdurusa na kanyang pinagdaanan, na kahit na muntik na siyang mamatay, nagpapasalamat pa rin siya sa Diyos dahil alam niya na ang Diyos ang nag-alaga, ang Diyos ang nagbigay sa akin ng kaaliwan at ng seguridad. Pinapakita dito ni Pablo sa mga taga-Korinto na kahit na nanganib na ang aking buhay, kahit na sumakit
ang aking puso't isipan dahil sa ginawa niyo sa akin. Isang bagay ang kanilang pwedeng panghawakan na hindi sila pababayaan ni Pablo. Hindi dahil sa sila'y magagaling, at hindi rin dahil sa si Pablo ay napakahusay. Hindi sila papabayaan ni Pablo dahil ito ang responsibilidad na binigay sa kanya ng Diyos. Dahil mahal niya ang Diyos, kung kaya't kaya rin niyang mahalin ang mga pasaway na taga-Korinto. Sa gitna ng lahat ng sakit, inaliw siya ng Diyos at ang kanyang mga kasamahan. Pag sinabi dito, Ama ng kaawaan, it refers basically to the salvation, kaligtasan na sinasabi sa Roma chapter 12 verse 1. Kaligtasan na nagmumula lamang kay Kristo. At ang sinasabi tiyang Diyos ng lahat ng kaaliwan, yung aliw kasi ngayon, medyo iba na yung dating sa atin. Pero yung aliw is actually comfort, security. Not only comfort and security, but encouragement and empowerment. Nagbibigay lakas, nagbibigay seguridad, nagbibigay ng kapayapaan dun sa tao. Ito ang sinasabi ni Pablo na nagbibigay kaaliwan. Si Isaías, sa Lumang Tipan, whenever he says yung kaaliwan ng Diyos, it refers to the deliverance. So whenever Paul actually says kaaliwan ng Diyos, hindi lamang niya sinasabi na ililigtas tayo ng Diyos mula sa ating mga problema, pero sinasabi rin niya kahit na matapos ang ating buhay, kahit sa dulo ng ating buhay, nandiyan ang Diyos sapagkat na sa Kanya ang ating pag-asa na kahit na naghirap tayo sa mundong ito, sa dulo ay makakasama natin siya muli. Sa Kanyang muling pagbabalik. Alam ni Pablo na kahit na anong mangyari sa kanya, may isang taong nagmamahal at nagmamalasakit sa kanya at yun ang Diyos. Kaya yun din dapat sa atin. Yun din dapat sa atin. Sa sitwasyon ni Pablo, tinawag siya ng Diyos upang maglingkod sa mga hentil. Kahit na tinanggihan siya ng mga taong ito, sinaktan siya at hindi pinakinggan, hindi ito naging hadlang sa kanya na gawin ang pinapagawa sa kanya ng Diyos. Alam ni Pablo na ang kanyang pagkakailanlan at autoridad ay hindi nakasalalay kung sa anong sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya. Ngunit ang kanyang pagkakakilanlan at autoridad ay batay sa Diyos na nagligtas sa kanya mula sa kanyang kasalanan. Tayo gayon din ay tinawag ng Diyos. Tayo ay binigyan ng Diyos ng mga responsibilidad. Tayo ay kanyang niligtas mula sa ating mga kasalanan at itinawag tayo upang mamuhay ng ayon sa kanyang salita. Pero paano tayo tutugon kapag sinimulan natin gawin ang tama pero sinimulan din tayong kutsain at saktan ng mga taong nakapaligid sa atin? Ano ang ginagawa natin kapag tayo'y itinakwil ng ating mga kapamilya o ating kaibigan dahil sa ebanghelyong ating pinapanghawakan? Naranasan na ba nating maiwasan ng mga tao dahil sa ating pagbabahagi ng ebanghelyo ng ating mga kamag-anak, sa ating opisina, sa ating eskwela? Naranasan na ba natin na hindi isali sa mga party, sa mga kwentuhan, sa mga paggala dahil hindi tayo pumapayag na magpatuloy sa mga maling ginagawa ng ibang tao? O kahit sa loob ng church, inaway ka na ba ng isang kapatid sa pananampalataya dahil sinabi mo sa kanya na, kapatid, parang mali yata yung ginagawa mo. At inaway ka. Anong tugon mo pag ganun ang nangyari? Lalaban ka ba? Makikipagsabayan ka ba? Susubukan mo bang gumanti? Susubukan mo bang maghiganti?
O kokopyahin ba natin yung ginawa ni Pablo? Na kahit na siya'y inaway ng mga taga-Korinto, ay patuloy niyang pinanalangin sila sa Diyos at patuloy niyang minahal ang mga taga-Korinto kahit na sila'y hindi sumusunod sa kanyang mensahe. Imposible ito para kay Pablo. At nagawa lamang ito ni Pablo dahil sa awa ng Diyos, dahil sa pagmamahal ng Diyos na kanyang naranasan din. Naging posible ito sa kanya dahil sa pagmamahal ng Diyos na kanyang naranasan din. Ang Ama ng lahat ng kaawaan at ang Diyos ng lahat ng kaaliwan. Pinili niya tayo at itinalaga niya tayo, kaya tiyak na iingatan niya rin tayo. Napapalakasin niya tayo. Tutulungan niya tayo. Pero ang pagdurusa ay hindi ito, yun na, sige magdusa ka na lang. Hindi po iyon. Dahil ito ang pagdurusang nararanasan natin ay isang bagay din na ginagamit ng Diyos para sa kanyang layunin. At hindi lamang yun, sa huli para sa kanyang kalwalhatian. Kaya, sa pangalawang punto, 1 oras pa po ulit tayo. Hindi, bibilisan ko na lang po itong pangalawang punto natin. Tayo ay pinapalakas at binibigyang ginhawa ng Diyos. Verse 4, na umaaliw sa atin sa lahat ng ating kapighatian upang maaliw natin ang nasa anumang kapighatian sa pamamagitan ng kaaliwan na inialiw sa atin ng Diyos. Anong mga paghihirap na kinailangan tiisin ni Pablo? Hindi ko na po iisa-isahin o spoil sa inyo. Bigyan ko lang kayo ng summary. Basically, ang mga paghihirap na tiniis ni Pablo ay ang paghihirap sa pagbabiyahe, journeying, dangerous journeys, pag-uusig, mapanganib na paglalakbay, pagkabalisa, at pagkutya ng mga tao. Isang halimbawa na nga dito, verses 8 to 11, doon ay sinabi ni Pablo, hinahabol na siya ng mga tao Gusto siyang patayin. Hindi ito hinahabol lang siya dahil gusto siyang ikulong or gusto siyang usigin. Hindi, gusto siyang patayin. Naranasan niyo na ba yun? Di ba? May magsabi lang sa'yo na huwag kang lalabas basta-basta mag-isa. Di ba? Kunyari, may nakabanggaan ka. Mag-ingat ka. Naku, ingat daw ako. Baka abangan ako sa labas. Si Pablo, sinasabi talaga sa kanya, papatayin ka namin. Papatayin ka namin. Imagine yung stress nun. Yun lamang isa sa mga bagay na pinagdaanan ni Pablo. Pero ang sinasabi ni Pablo dito ay kahit na pinagdaanan niya yun, ay inaaliw siya ng Panginoon. O binibigyan siya ng ginhawa. Binibigyan siya ng seguridad. Ang itong pag-aaliw na ito ay hindi nangangahulugan na tinanggal ng Diyos ang paghihirap. Nawala ang paghihirap. Hindi po yun. Ang sinasabi ditong pag-aaliw ay sinasabi ni Pablo na sa gitna ng kanyang paghihirap, nariyan ang Diyos na patuloy na umaalaga sa kanya at nagpapalakas sa kanya. It's comfort amidst suffering. Hindi sinabi dito na tinanggal yung paghihirap. Hindi. Ang sinabi niya, kahit sa gitna ng paghihirap ko, hindi ako pinabayaan ng Diyos. So, ang sinasabi rin niya dito, na pag binasa natin yung Matthew chapter 10, verse 22, dapat hindi tayo magulat na merong paghihirap ang isang Kristiyano. Dahil sabi ni Jesus dito mismo, at kapupuotan kayo ng lahat dahil sa aking pangalan. In John chapter 16, verse 33, sabi niya dito, sa sanlibutan ay nahaharap kayo sa pag-uusig. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan. Sa pagdaig ni Jesus sa mundo, ang ibig sabihin lamang nito, kahit na yung pag-uusig sa atin, kahit yung paghihirap natin ay ginagamit ng Diyos, maaaring gamitin ng Diyos upang ipagpatuloy ang kanyang mga layunin. Meaning, God uses our suffering even to fulfill His plans. Upang maaliw namin ang nasa anumang kapighatian. Ang sinasabi lamang dito ni Pablo is that as we suffer, it's not pointless.
nagagamit namin ang aming pagdurusa upang tulungan din ang ibang nagdurusa. Na kami ang ginagamit ng Diyos upang tulungan din ang aming kapwa na marahil ay dumadaan din sa parehong pagdurusa. Wala tayong kapangyarihan na gumawa ng himala na alisin ang problema ng isang tao, pero meron tayong kakayanan na tumabi doon sa taong nagdurusa at sabihin sa kanya, kapatid, nandito ako. Tutulungan kita sa anong paraan na kaya ko. At ang sinasabi pa ni Pablo dito, madalas ang taong nagsasabi pa ng ganon ay sila rin mismo ay dumaraan sa pagdurusa. Imagine how God uses people. If you're suffering right now, imagine how God is using you. Kung paano mo rin natutulungan ang iyong mga kapatiran. Habang nararanasan natin ang kaaliwan ng Diyos sa sarili nating paghihirap, magagamit natin ang karanasang iyon para madamay at aliwin din ang iba. To give comfort and security to others. Alam niyo po, kung iniisip niyo, ano yung kaaliwan na binibigay sa akin ng Diyos? We as believers, our final hope, the ultimate hope that we have, ang sukdulang kaaliwan o seguridad na meron tayo bilang mananampalataya ay ang pag-asa ng muling pagkabuhay. Ang kaligtasan na ipinangako sa atin ni Kristo na inaabangan natin sa buhay na ito. Kaya ang pag-asang ito, ang ginagamit din natin upang magpatuloy kahit na ang buhay ay punong-puno ng paghihirap. But it's not a license to say to a person who is suffering, kunyari namatayan siya, sabihin mo, "Uy, sabi sa Bible na yung pagdurusa mo, gagamitin ng Diyos yan, huwag ka na malungkot, kaya mo yan." Tapos lahat na lang ng tao, gaganunin mo, umiiyak, namatayan. "Uy, ba't ka umiiyak? Magkikita naman kayo sa huli, huwag ka na malungkot." Ayaw mo makinig, pukpukan mo ng Bible. Tumigil ka na sa pag-iyak. Paul never said that. Paul never said that. Actually, pag binasa niyo ngayon Roma, ang sabi niya, sa Roma chapter 12, sabi niya, makigalak kayo sa mga nagagalak. Yun lang ba? Hindi. Ang sabi rin niya is makiiyak kayo sa mga umiiyak. Paul says, there is true suffering. There is true loneliness. There is true sadness or sorrow. Maaaring malungkot. May katotohanan yan. Hindi natin basta-basta pwede sabihin na hindi na ako malulungkot. Kahit naghihirap ako, hindi ako malulungkot kasi sabi sa Bible, bawal malungkot. Hindi, wala namang sinabi sa Bible na ganun eh. Ang sinasabi lang ng Biblia is that may realidad sa ating buhay. Na merong Diyos na nagbibigay ng seguridad, ng comfort at lakas sa atin. Alam niyo po, hindi tayo dapat maging mga parang robot na walang emosyon. Na yun nga sabi sa Bible, magkikita naman tayo ulit sa huli. O pag namatay ka, hindi na ako malulungkot. Diba? Wala naman sinabi sa Bible na ganun eh. Binabalik tayo ni Pablo sa realidad. Realidad na merong may sakit, merong mga nagdadalamhati, ngunit merong ding realidad na nariyan ang totoong Diyos na nagbibigay ng kaaliwan sa lahat ng nababagabag. There is a real God. If you're experiencing real pain, there is a real God that will comfort you. Verse 5, sapagkat kung paano sumasagana sa atin ang pagdurusa ni Kristo, sa pamamagitan ni Kristo ay sumasagana rin sa atin ang kaaliwan. Paul is suffering because of his faith in Christ. Alam niyo po, kahit panalo na si Kristo, kahit nakita na ni Satanas na tagumpay na si Kristo sa kanyang layunin, ginagawa pa rin nila ang lahat ng kanilang makakaya upang pigilan ang pag-usad ng ebanghelyo ni Jesus. Kaya tuloy ang pag-uusig sa atin. Tuloy-tuloy ang pag-uusig sa atin. Ngunit, kahit na tuloy-tuloy ang pag-uusig at lumalago at dumarami din ang paghihirap sa ating buhay, mas lalo nang dumarami rin ang kaaliwan ng Diyos sa pamamagitan ng ministeryo ni Kristo.
It's basically saying that through the ministry of Jesus, through our faith, mas lalo pa tayong capable to comfort people. Not only because of the comfort or yung seguridad o kaaliwan na nanggagaling sa Diyos, pero yung mga kapatiran natin sa iglesia na nandirito sa atin na handang sumalo sa atin at handang manalangin para sa atin at mahalin tayo sa hirap at sa ginhawa, nandyan din sila. Nandyan din sila. Nandyan din kayo. Alam natin na mahirap mabuhay bilang isang Kristiyano. Pero nandito tayo para sa isa't isa at nandyan din ang Panginoon. Verse 6, subalit kung kami man ay pinahihirapan, ito ay para sa inyong kaaliwan at kaligtasan, at kung kami ay inaaliw, ito ay para sa inyong kaaliwan na inyong dinananas kapag kayo'y matyagang nagtitiis ng gayon ding paghihirap na aming dinaranas. Ang sinasabi lamang dito ni Pablo, ang lahat ng pinagdaanan ko ay para sa inyong mga taga-Korinto. Yung paghihirap na pinagdaanan ko ay para sa inyong seguridad, sa inyong kaaliwan at sa inyong kaligtasan. Nagdusa ako upang maihayag sa inyo ang mensahe ni Jesus. Hindi sinasabi ni Pablo na siya ang nagliligtas sa mga taga-Korinto. Ang sinasabi lamang ni Pablo na ako ang nahirapan pero okay lang. Dahil nung nahirapan ako, para sa inyo naman ito. Imagine, naway-away na si Pablo. Pero sinabi niya, okay lang. Para sa inyo pa rin ito. At sinabi rin dito, kung kami man ay inaaliw o inaalagaan o inaaruga ng Diyos, para rin sa inyo ito. Ang sinasabi ni Pablo, para kapag kayo'y naghirap, makikita nyo yung ehemplo namin. Nakikita nyo yung paghihirap namin na kahit kami hirap na, hindi kami pinabayaan ng Diyos. Kaya maging matatag kayo na kahit na kayo'y naghihirap, alam ninyo na hindi rin kayo pababayaan ng Diyos. Hindi sinasabi ni Pablo na pare-parehas ang lahat ng pagdurusa natin. Ang sinasabi lamang ni Pablo, lahat tayo ay dumaraan sa paghihirap, pero lahat din tayo ay hindi dapat matakot sapagkat meron tayong Diyos na mag-aalaga sa atin. Ang sabi sa 2 Timoteo chapter 3 verse 12, tunay na ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Pero ang sinasabi rin ni Pablo na sa pag-multiply ng pag-uusig, sa pagdami ng pag-uusig, darami rin ang biyaya, darami rin ang pag-aaruga at pag-aaliw sa atin ng Diyos. Verse 7, ang aming pag-asa tungkol sa inyo ay matatag sapagkat nalalaman namin na habang kayo yung karamay sa aming pagdurusa, kayo ay karamay din sa aming kaaliwan. Ang sinasabi lamang dito ni Pablo, kahit masakit ang ating pinanggalingan, masakit ang ating alitan, alam ko na kaya ko kayong pagkatiwalaan. Pagkakatiwalaan ko na kaya kayong alagaan ng Diyos sapagkat tunay ang inyong paniniwala sa Panginoon. Tiwala ako sa inyo. Isipin niyo yun. Isipin niyo yung pagmamahal ni Pablo sa kanila. After all this, kung tayo yan, sabihin na kagad natin, hindi yata Kristiyano yung mga yan eh. Hindi, si Pablo, sabi niya, nang narinig niya na sila'y tumugon ng mabuti, sabi niya, alam mo, tiwala ako sa inyo. Tiwala ako sa inyo. Gaano kahirap sabihin yun para sa atin? Sinasabi, pinapakita ni Pablo dito na siya ay nagtitiwala sa katotohanan na habang sila'y nakikibahagi sa pagdurusa ng Diyos, ni Kristo, ang biyaya at kaaliwan ng Diyos sa gitna ng pagdurusa ay sasagana din. Hindi pa sila nagdurusa, pero alam ni Pablo, darating. Darating. At pag dumating yan, tiwala ako sa inyo, na kaya nyo yan. Isang paraan na inaliw at pinasiglan ng Diyos ang mga mananampalataya na taga-Korinto ay sa pamamagitan ng buhay ni Pablo mismo. Isipin niyo po yun. Kahit na inatake nila at pinalayas nila si Pablo, bumalik pa rin si Pablo na nagpapakita ng pagmamahal at habag sa kanila. At hindi lamang yun, nagdusa pa rin siya para sa kanila.
Ito yung kagandahan ng mensahe ni Pablo. Hindi niya ito ginagawa dahil isa siyang napakagaling, napakahusay na tao. Hindi. Ginagawa niya ito dahil lamang sa kanyang pagmamahal sa Diyos at ang pagmamahal ng Diyos sa mga taga-Korinto. Hindi ito dahil sa galing ni Pablo. Ito ay dahil sa pagmamahal ng Diyos. Isang teologo or theologian na nanggangalang Henry Layton Gouge, ang sabi niya tungkol dito sa talatang ito nung inaaral niya, na alam niyo po, yung pakikiramay o pakikisimpatya ay isang pag-ibig na pinasasakdal ng karanasan. We are able to sympathize more or to comfort others more in their burdens if we ourselves actually have experienced pain and suffering. And I think Paul is exactly that. Si Pablo ay may simpatya sa mga mananampalataya na taga-Korinto. Hindi siya isang tao na hiwalay or distansya na walang pakialaman tayo dito, mga taga-Korinto. Hindi siya ganun. Hindi siya malayo sa kanyang mga pinaglilingkuran. Hindi rin siya isang taong hindi nababagabag sa mga paghihirap na kanyang hinaharap. Hindi siya lutang na parang walang epek sa kanya yung mga paghihirap. Hindi po. Nahihirapan siya. Nalulungkot siya. Nararanasan niya yung pighati at yung sakit. Pero kahit na nararanasan niya yung pighati at yung sakit, patuloy pa rin siya sa pagmamahal sa Diyos at sa pagmamahal sa mga taong ibinigay sa Kanya ng Diyos. Kaya sa tingin ko, pag tatanungin niyo siya, kung nagkita na tayo sa langit, ang tatanungin na sa kanya, Pablo, paano mo nagawa yon? Paano ka nagpatuloy? Katingin ko, ang sasagutin lamang niya is, ituturo lamang niya tayo pabalik kay Jesus. Sabihin niya, nagawa ko lamang ito dahil kay Jesus. Dahil sa Diyos. Ang tanging pinagmumulan ng tunay na biyaya, tunay na awa, tunay na kapayapaan, at tunay na kaginhawaan sa mundong ito. Tulad nga ng sinabi ni Pablo, maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Tayo ay tinawag upang mamuhay para sa Kanya. At habang tayo nakikibahagi sa pagdurusa ni Kristo, tayo rin ay nakikibahagi sa Kanyang kaaliwan. Ang buhay Kristiyano ay namumuhay sa isang komunidad. Hindi tayo nag-iisa. Meron tayong church, meron tayong pamilya, meron tayong mga kapitbahay. At ang sinasabi dito ni Pablo, tulungan natin ang bawat isa. Pasanin natin ang problema at ang pinagdadaanan ng bawat isa at maging instrumento tayo ng Diyos upang ipakita ang Kanyang grasya sa inyong mga komunidad, sa mga taong inyong nakakasalamuha at sa buong mundo. Tayo'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na binigay niyo sa amin upang aralin namin ang inyong salita. Naway, Lord, gamitin niyo po ang aming pagdurusa, ang aming paghihirap upang ipakita lalo sa mundong ito ang tunay ninyong pagmamahal na kahit na mahirap ang buhay, alam namin na hindi niyo kami pinapabayaan. Tulungan niyo kami maging isang iglesia na nagmamahalan sa isa't isa at patuloy na ipinapalaganap ang inyong ebanghelyo sa mga taong hindi pa nakakarinig nito. Lord, thank you so much for everything. In Christ's name we pray. Amen. Ang introduction po natin sa 2 Corinthians today na shinare ni Brother Josh ay pinag-usapan po ang mga trials and sufferings. Ngunit po, ito ay isang mensahe ng pag-asa. Dahil kay Kristo, mayroon po tayong comfort. Dahil kay Kristo, mayroon po tayong pag-asa. Kaya po, kakantahin po natin, The Master Has Come, a song of hope, joy, and love.
to follow the tracks of the footprints He leaves on our way. Far over the mountain and through the deep hollow, the path leads us on to the mansions of day. The Master has called us the children who fear Him, who march neath Christ's banner, His own little band. We love Him and seek Him, we long to be near Him and rest in the light of His beautiful land. The Master has called us, the road may be dreary, and dangers and sorrows are strewn on the track, but God's Holy Spirit shall comfort the weary. We follow the Savior and will not turn back. The Master has called us, though doubt and temptation may compass our journey, we cheerfully sing. Press onward, look upward through much tribulation. The children of Zion must follow the King. Let's sing the last verse. The Master has called us in life's early morning with spirits as fresh as the dew on the sun. We turn from the world with its smiles and its scorning to cast in our lot with the people of God. The Master has called us His sons and His daughters. We plead for His blessing and trust in His love. And through the green pastures beside the still waters, He leads us at last to His kingdom above. Amen. Konting paalala lang po tungkol sa ating mga ginagawa sa ating church. So on Wednesday po, for all GFC members, meron po tayong prayer meeting at 7:30 p.m. via Zoom. So kung member po kayo ng ating church at gusto nyo pong makuha ang link, you can ask Ernie po and Ate Ayan at the back. Tapos sa Thursday naman po, patuloy pa rin ang pag-aaral natin on the Biblical Covenants. March 6, 7 p.m. dito rin po sa GFC. Yung prayer meeting pala, Zoom po yan. Tapos itong PDF naman po, dito po, Thursday, 7 p.m. And it's on the Mosaic Covenant, na turo po ni Brother Dan Abbey. Number 3, Young Pros naman po, Bible Study for Young Professionals this Saturday, March 8 at 4 p.m. Please invite your friends and your family. The Idolatry of Comfort. Ibang comfort po yan, ha? Hindi yan yung tinuro natin. So, number 4 po, Men of the Word naman, mga kalalakihan dito. Meron po tayong 4-part mini-conference called The Sins We Excuse, Breaking the Chains of Hidden Struggles. So, March 22 pa po yan, March 22, Saturday, 8 a.m. hanggang 12 p.m. So, it's about the sins that are listed there. Marami, white lies, sin of passiveness, laziness, self-reliance, loving the world, and many more. So I think lahat tayo dyan sakop. So lahat ng men, punta po tayo dito on March 22, Saturday, 8 a.m. to 12 p.m. And then, on June 27 to 28, meron naman po tayong couples seminar. Dito rin po yan sa church. Details to follow, it's Millstones or Milestones, a seminar to strengthen your marriage. So, ito po, ang priority po dito ay GFC members, pero I think it will be open to even non-members. So kung member po kayo, tapos iniisip nyo, ay sa susunod na lang ako magre-register, baka maubusan po kayo ng slots. Pero ayun naman po, wala pa masyadong information, pero if you're interested, please register at the back.
And then number 6, our camp registration is still open. Please visit the registration table po dyan sa likod din kung kayo po ay interesadong pumunta. At yun po ang ating mga announcements. And tayo na po magtungo sa ating benediction passage found in 1 Thessalonians chapter 5 verses 23 to 24. At ito po ang sinasabi, naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ito. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Have a blessed Sunday po, everyone.